Nuclear Emergency Plan na pinalakas ng Pilipinas. Ang tagal. Arrest number 15, Giselle Ricafort. Please come in. Giselle. Ilakay pinagtibay ng Energy Department ang mga hakbang nito upang mas epektibong matugunan ang mga posibleng nuclear at radiological emergencies. Sa pamagitan niya ng pagkumpleto sa National Nuclear and Radiological Emergency Preparedness and Response Plan. Ayon sa kagawaran, natapos ng plano kasunod ng serye ng mga right shop at masusing pagsusuri ng DOST Philippine Nuclear Research Institute Technical Working Group. Tinuri ng grupo ang mga gaps sa kasalukuyang plano, isinama ang mga pinakamahusay na praktika at ipinasok ang mga rekomendasyon upang masigurong nagkasalig ang plano sa pandaigdigang Nuclear Safety Framework at sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Layo ng inisyatibang tiyakin na mabilis at maayos na pagtugon sa mga insidente na may kaugnayan sa nuclear at radiological sa pamamagitan ng malinaw na mga protocol, mas matibay na koordinasyon ng mga ahensya at pagsunod sa pandaigdigang pamantayan sa kaligtasan. Sinasaklaw nito ang potential incident mula sa iba't ibang source kabilang na ang paggamit ng nuclear at radiological technology sa larangan ng medisina at sa industrial quality control. Pinalalakas din daw nito ang kakayahan ng Pilipinas sa tugunan ng nuclear incident mula sa power plant ng mga kapitbahay ng manating nasyon para sa seguridad ng rehiyon. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, layunin ng Pilipinas na unti-unting ipasok ang nuclear energy sa ating power generation. Nakatakdang simula ng operasyon ng 1,200 megawatts na kapasidad sa 2032 na lalawak pa sa 2,600 pagsapit ng 2035 at aabot pa sa 4,000 o 800 pagsapit naman ng 2050 o sa susunod ng 25 taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle.